marami mo nang nasubukan sa buhay na ito, meron palang magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You are so great and so good sa aming mga buhay. Maraming salamat sa araw na to, na kung saan, Panginoon, natagpuan mo kami, na umaawit at nagpapasalamat sa inyo, na ang sabi ninyo sa inyong salita, one day is better than 1,000 elsewhere. Mga kapatid, mapalad ka na pinili mo na makarating sa piking ng Diyos. Dahil tinawag ka para magkaroon ng buhay na kasiyasiya at masagana. Hallelujah. Great God, Father in heaven, in the name of Jesus. Lord, ihanda mo kami sa pinakaminsahe mo sa aming mga buhay. Allow your Holy Spirit to empower us, Lord, na marinig ka namin, mag-manifest ang iyong mga salita sa aming puso, sa aming pagkatao. Nang sa ganyan, Panginoon, ang mga luma naming pagkatao ay papaguhin mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, samahan mo kami. Hallelujah. Open the eyes of our heart that we may encounter you tonight, that we may gain a knowledge, a heart of wisdom na galing sa inyo, Panginoon. Patuloy na ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan, ikaw ang aming dakilang guro, at ikaw ang magsalita sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod na magiging alulod ng iyong mga makapangyarihang salita na maibahagi sa kalagitnaan sa iyong mga mayayamang anak. Salamat sa araw na to. Patuloy mo kami panghawakan, patuloy mo kami samahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Sister Jean. Amen. Praise the Lord. Amen. Grab your chair and praise God. Hallelujah. Welcome po natin ang bawat isa. Salamat sa pagkakataon na nagkasama po tayo. Amen. Welcome din natin si Kuya Richard. Amen. Kapangalan ng Kuya Richard, no? Taga-Bataan po siya. Amen. Welcome po kay Tita Lilian. Praise the Lord. Amen. Palakpakan din natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Richard. Amen. Natagpuan po siya na makasama natin. Amen. Salamat sa buhay ng Kuya Bill. Dito, Kuya Bill, sa harap. Huwag kayo magsiksikan dyan sa likod. This is blessing. Oo. Upuan mo po dito. Wala ba yun? Upuan mo dito. Amen. Ganon din sa taga-Alawan. Sa pangunguna ni Kuya Melvin. Kuya, magpakilala po kayo, Kuya. Ako po si Gilbert. Amen. Amen. Welcome. Kuya Rodel. Amen. Po si Wally. Si Kuya Wally. Amen. Ako si Paolo. Amen. Saan po kayo sa atin? Antipolo. Amen. Praise God. Malapit ang sa Rizal. Sino pa yung... amen? So, sila po yung mga taga-Alawan. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. At palakpakan din natin ang Lord sa ating mga sarili na nakarating tayo. Amen. Praise God. Amen. Bakanti pa po yung dalawang upuan sa harap. Baka lang. Tatlo pala sila. Baka lang gusto nyo. Amen. Praise God. Hindi tayo abante.
Hallelujah. Titingnan ko yung oras. Praise God. Palakpakan po muna natin si Lord, lalo na sa mga couples natin. At sa biyaya ng Diyos, yung mga talents, no, yung showcase. Galing po kay Lord John. Kung marinig nyo kaya, no, ganda nung overwhelming yung heart ko dun sa umawit. Ganon na ganon yung boses ko nung araw eh. Praise God. Kay Lord. Amen, no? So, ano pong i-offer natin kay Lord ngayon? Yung ating puso. Are we willing to offer the heart na kayang mag-worship kay Lord? Amen. Isit aside po muna natin yung mga mayroon tayong samot-saring mga sitwasyon. Ngayon, i-offer natin kay Lord na, Lord, ikaw muna ang umupo sa heart ko para marinig kita. Amen. Yung Kuya Nas po, yung hindi pa po nakakilala, Kuya Nas. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat at niloob ng Lord na muli gagamitin ng Lord. Salamat din sa mga taga-Dana, taga-Jan. Sa lahat po, lalo na yung magka-baby. Wala pong worry. Kilala nyo yun? Alam nyo po, yung nasa harap nyo, nag-request nga ako, 12. 1 dozen. Ayaw lang ng may bahay ko kasi sobrang dami na. Because child is a gift of God. Amen? The Bible said, ang baby po, pinagkaloob ng Lord yan sa mag-asawa because the marriage is the sign of God at yan po ay regalo. Amen? So si Lord po ang bahala dyan. Kaya, ang gagawin ng daddy, mag-worship kay Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Muli, salamat sa Panginoon. 2025 na pala. Kala ko 2024 pa. 2025 po. The question is, lumipas po yung nakaraang taon, ano po ang pinakamaganda na inupuan nyo po? Na masasabi nyo talagang ito yung buhay. Parang nakalimutan nyo kaagad, ha? Praise the Lord. Ngayon po, sa bagong taon na binigay ng Diyos sa atin, actually, mapalad po tayo na nakarating tayo ng 2025. Amen? At biyaya ng Diyos na niloob ng Lord na naging magkakilala tayo. Pwedeng bukas kalimutan niyo yung nasa harap niyo, pero ngayon kilala mo na tayo, ha? Praise God, kasi si Lord po yung ating pag-uusapan. Welcome din, Kuya Brian. Amen? Sila po yung nag-travel pa po ng malayo. Yung purihin ng Diyos. Kaya, salamat sa kanyang pagmamahal sa atin, no? So ano po ang tema sa buwan na to? Sa labas muna tayo. Sino yung magbe-birthday ng 14? Meron akong narinig na may birthday ng 14. Si Kuya Edwin. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin buhay ng Kuya Edwin. Ano po pag February? Valentine's Day. Noon po, yung nasa harap nyo, isa po sa promotor sa mga ganyan, no? But when the Lord changed, yung binago ng Lord, yung buhay ng inyong lingkod, pinaunawa ng Lord that those days are part na mag-grow. Because yung mga traditional, those are paganism na hindi pala naka-align sa plans ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Bear with me. Kailangan marinig natin si Lord para nang sa gayon, paglabas natin dyan, si Lord po yung kasama natin, ha? Amen. Si Lord po yung mangungusap sa atin at si Lord din yung sundin natin pag sumikapan natin. Amen? So, ang tema ng buwan na to, Conquering Love. Narinig nyo yung giving kanina, yung love? Si Lord, una tayong minahal, binigay niyang nag-isa niyang anak. Now, the same principle, how we love God. So, kanina may mga nabanggit doon, no? Kaya po, nagkatawang-tao ang Panginoon through Jesus Christ for you and me dahil wala talaga tayong capable. Hindi natin kaya pag wala si Lord. Amen? Kahit anong klaseng resources meron tayo, kahit meron ka pang 6 digits sa bangko, hindi po yan magmamatter. Dahil si Lord lang talaga ang po pwedeng magligtas sa atin. May nabanggit din kanina yung pagpako. Si Lord lang ang pwedeng ipako. Tayo po, ay lililigtas ni Lord. Kaya mahalaga na maunawaan-nawa natin. I'm praying na si Lord po mangungusap talaga.
Ilang taon na po tayo. Wala man po dito siguro teenager. Teenager. Lahat po tayo mga young adults. Somehow, bumabata po tayo, no? Pabata ng pabata. So pagpabata ng pabata, natuturuan. Huwag niyo pong patigasin yung puso niyo. Hindi talaga tayo abante kasi ang pag-uusapan natin ngayon, pagmamahal. Now, batiin niyo yung katabi niyo, Brad, duda ako kung kaya ba kitang mahalin kagaya ng pagmamahal na yan. But yes, nandito na lang din, batiin niyo yung katabi ninyo. Welcome sa gawain ng Lord. Praise the Lord. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kaya ako nandito at natagpuan. Hallelujah. I love you with the love of Christ. O, di ba? Saya. O, closing prayer na tayo. Prayer ng Panginoon. O, di ba? You praise God. Hallelujah. Amen na. Praise God. Yan. Ito po yung pag-usapan natin. John 13 verse 34, a new commandment I give to you, that you love one another. Yung pagbati kanina, plastic o totoo? Totoo. Totoo ha? O disclaimer, totoo ha? Right, totoo tayo ngayon. Just as I have loved you, you also are to love one another. Without Jesus Christ, kapatid, I'm telling you, maging ipokrito po tayo na kaya mong mahalin yung katabi mo. Tama? Kaya bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Jesus dahil siya lang ang pupwedeng gagawa nito sa iyo at sa akin. At ito yung gagawin natin ngayon. I-apply natin sa katabi natin. Kasi ang sabi niya dyan, you also are to love one another. Ano po ang panuntunan ng Panginoon? Paano po tayo makapag-extend ng pagmamahal na galing sa Kanya na natanggap din natin kung hindi po tayo natagpuan para makinig ng kanyang salita. The Bible speaks in Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakinig lamang tayo pag may nangangaral nito. Amen? Kaya mahalaga po ito mga kapatid. So yan yung pag-uusapan natin. Ang event po na yan, yan po yung mga panahon na si Jesus, we're about to, ano po? Anong event na yan? Hindi pa. Mayroong isang disciple niya, yung kadikit niya na ikanulo siya, ipagkanulo. So alam niya na mayroong isa. Halimbawa dito, magkasama tayo, alam ng Diyos na mayroong isa, pero hindi po taga rito yun, ha? Hallelujah. So alam ng Diyos na magaganap ito, na mayroong isa doon sa mga disipulo niya, na yun yung gagamitin para siya ay huhulihin, may pako at babayaran yung kasalanan natin. Good news ang tawag doon. Kasi kung hindi siya nag-resurrect, hindi po matutupad o mangyayari yung ayon sa kasulatan. So, kung wag muna tayo pumunta kay Jesus, kung ikaw at ako yung nasa katayuan, halimbawa ganyan, magkatabi tayo, alam mo na yung katabi mo, i-backtrack ka. Anong gagawin mo? Backtrack mo ako, mamaya ka talaga. Tama? Kasi alam mo na, i-backtrack ka ng katabi mo. Ay, papurin ng Panginoon. Tama? Bilang tao. Si Lord po, nasa hapunan po sila ng time na yan. And that time, papakakainin niya. Siya yung nag-pray, tapos pinapakain niya yung mga disipulo. Pero alam niya na mayroong isa doon. So ano pong ginawa ng Lord? Na kung tayo po yung nandoon sa katayuan na yun, sigurado. Tama? Pero dahil Diyos siya, nagkataong tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at alam niya na ito yung kalooban ng Ama na kailangang maganap, ano po ang tinuro niya? Love. Yan po yung pag-uusapan natin. Hinanda niya ang mga disipulo na sa Last Supper for His imminent departure. Ito yung pinakamaganda. Mga safety, imminent. Imminent danger. Huwag kang tumawid. So, mahalaga. He is stressing the importance of love in their life. Na kung saan, alam ng Diyos na mabigat talaga itong kakaharapin niya, but still, itinuturo niya yung halaga at kapangyarihan ng pagmamahal. Hindi pa Valentine's Day, birthday lang ng Kuya Edwin yun. Pagsasaluhan natin mamaya. Praise God. Kaya, uri ng Diyos. So, in-stress niya,
sa kongregasyon, sa mga mananampalataya, at even doon sa community, no, kapanahon na yun, dahil hindi lang po yung 12 disciple ang kasama niya, meron pong multitude na mga tao nandoon nakikinig na sumusunod sa Panginoon. It is not just a call to love, it is a exciting invitation to characterize the very essence of Christ's love in our lives. So hindi lang po tayo tinawag na, oh, mahalin mo yung katabi mo, Brad. Mahalin mo yung asawa mo. Sino, lahat? May binata ba? Mayroon sigurong binata, no? Dito muna tayo sa mga asawa. Nakatutok bang paningin natin sa mga may bahay natin? Oh, yes, Brad. Pagtingin, no? Alam niyo po, napakahalaga po nitong pag-uusapan natin. Sabi niya dyan, we are not just called to love. But, ang essence ngayong gabi, kaya tayo magkasama dahil aalamin natin yung pagmamahal ng Panginoong Hesus na nakarating sa atin. Amen? Praise God. So yan po yung ating aalamin ngayon sa salita ng Diyos. He was in the midst of his final hours with his disciples, preparing them for the trials ahead. Yung environment ng kapanahonan na yon, yung emotion, sabi ko nga kaya kung wala mo na sila, tayo yung nasa katayuan niya, yung sapatos niya suot natin. Di ba, aligaga ka, alam mo na may mangyayari. Alam mo na may magaganap. At ikaw to, ibibetray ka. Praise God. Jesus was about to face betrayal. Praise the Lord. Yung magkakaibigan, kaibigan tayo, binibetray mo ako Hallelujah. Mayroong suffering, alam mong mayroong mga darating na pagsubok. And ultimately, alam ng Panginoon na maipako siya. Dahil yun po yung katugunan ng kaligtasan natin. But still, ano po ang ginawa ng Panginoon uli? Yet, in this moment of approaching of sorrow, He chose to highlight the power of love. A love that conquers fear, conquers division, and even death. Are you ready? Ito po yung pagmamahal na pag-uusapan natin. Na kung saan, in-stress niya sa mga disipulo na pag ang pagmamahal ng Diyos ang tinanggap natin, it will conquer fear. Takot kang lumabas si baby. Ako tangtawa ko doon sa testimony kasi naging buhay po ng inyong lingkod yun. Kaya ang usapan namin ng may bahay ko way back 2011, isa lang tayo Pero the next year, sabi ko sa kanya, kailangan pala nating 12. Sabi nila, 12. Sabi niya, ayos parang biik Hallelujah. So naging 4 po sila. So may utang pa po siya, 8. Para kumpleto yung praise and worship team. Tsaka lahat ng mga workers. At glory to God, may binigay po si Lord na 4. At sila po ngayon yung ginagamit doon sa Rosario La Union. Amen. So, when we have the love of God, ito po yung magpo-conquer sa lahat ng sitwasyon. Meron man yung division, meron man yung yung you will fall into sin. The wages of sin is death, and the gift of life is eternal life. The gift galing sa Lord. So, tingnan natin kung paano ang Panginoon. This command to love challenges us to look beyond our differences. Ano pong punto niya? Tayo po bilang nilikha ng Lord, madalas po, nakatutok lang po tayo saan? Sa mga sarili natin. Benepisyo natin. Gusto natin. At kung saan, we assume na doon tayo masaya. Tama? Ganun po tayo, di ba? So, itong pagmamahal na to, itinuturo ng Panginoon sa mga disipulo niya na dapat makita ninyo yung beyond ng inyong differences. Yes, to embrace the unlovable. Oh, praise God. Yung katabi mo, kung hindi unlovable, anong gagawin mo? Lord. So, mag-umpisa ng manalangin. So, ito po yung pagmamahal na tinuturo ng Lord sa atin. Are we willing to love this unlovable? Lalo na yung pag binati mo ng good morning, kung makairap, talaga namang mula east hanggang west. Tama? Ginawa mo na ng pinagtimpla mo ng kape. Ang alat, Brad.
Ano pang kape? Pag sinubrahan mo naman ang asukal, sobra namang tamis nito. Alam niyo po, yan po tayo. So to extend the grace where it is not deserved. In-extend po ni Lord ang grasya na banggit kanina, yung Ephesians 2:8 and 9. We are saved by His grace, not by our works. But when we have faith, when we are changed by the grace of God, susunod po ang works, mag-overflow po yan. Hindi question yung giving. Amen? Hindi question yung pagpunta sa gawain. Iwanan mo lahat yung labahan mo. Dahil bakit haharap ako sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, may-ari ng buhay ko. Bigay sa akin ng libreng hangin. For us, we have so many reasons na hindi makarating sa gawin just because, doktrinahan ka doon, Brad. Huwag ka pumunta doon. Pag-uwi mo, alive ka na. Hallelujah. Kaya maraming ignoranteng Kristiyano. So tonight, I pray na hindi na tayo ignorante. Okay po ba sa inyo? Di pa po ako galit. Magkakasama pa po tayo. Puri ng Panginoon. So balik tayo. Puri ng Diyos. It calls us to remember the example set by Jesus Christ who loved us unconditionally and sacrificially. So pag ikaw at ako ang panuntunan po ng pagmamahal na meron tayo galing sa Panginoon, unconditional and sacrificially, wala pong away, walang supina, walang chismis, wala ding marites. Pero dahil binigyan tayo ng free will ng Lord, free will. So kung makikita natin ang sangkatauhan, kahit ibigay mo yung kaliwa mo na punong-puno ng kape, yung kanan bigay mo rin ng maraming asukal, meron pa rin masabi yan. Pero pray mo din sila, ha? Just keep on praying. Kasi dyan tayo tinawag ni Lord eh. So purihin ang Panginoon. As we go through deep in this conquering love tonight, panalangin ko na mapupuno po ang inyong mga puso at may apply nyo po ito unang-una sa pamilya, sa mga tagalabas, kung emi na sa pamilya. So dito natin makikita ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos. Let us open our hearts, open your hearts and minds to show we can live out this commandment in our daily life. Kaya po. Transforming ourselves. Hindi po super science na transform, ha? Yung pagka... Puri ng Panginoon. Kasi po, kagabi po, lumabas po kami nung isa po sa naging amo ko po. Uuwi po siya dapat kanina. Nasama po ang inyong lingkod sa kapuyat doon sa Panater kasi umili ng mga damit ng bata. Hindi pala siya matutuloy mag-flight. Sabi niya, mayroon kami napagsiringan na he is a good person. Egyptian po siya. Pero one day, mayroon raw nag-cut sa kanya sa pagdadrive na transform raw siya. Kaya sabi ko, you become a super science. Sabi ko, what is that? You know, the cartons? And suddenly, your hair go like this, like sanggupo. Mayroon po tayong mga ganyan pag wala si Jesus. We can smile, but when we turn back, hallelujah. So ngayong gabi, ready na po tayo? Ready po kayo? Lord, hindi sila sigurado, Lord. Pangmamahal mo, Lord, ha? Kailangan mag-overflow. Kaya mahalaga po na our life will be transformed, ourselves will be transformed. Hindi po tayo maging epektibo sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay, pag ito po hindi na-transform sa pamamagitan ng pagmamahal ng Lord. At yung kongregasyon na to, na ma-transform sa pamamagitan ng pagmamahal ng Lord. Amen? Dito po epektibo yan. Huwag muna natin silang isama sa labas kasi hindi pa natin sila nakasama kasi bakit? Ikaw ang gagamitin ng Lord na ma-share yung love. Amen? Kaya, yan po yung pag-uusapan natin. Living out the command of Christ. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Maikli lang po ito pang alas 11. Mali ang punta ko. Sabi ko na nga ba, lalo akong magugutom. Hallelujah. Relax lang po kayo. Huwag po kayong antukin. Bilisan natin. Pero siguraduhin natin na yung pagmamahal ng Lord, na yung living out the command of Christ, meron po tayong mauwi. 4 po na principle yan. Mamimili po kayo alin sa 4 ang gusto nyo. Hallelujah. Hindi ko po kayo habulin. Kay Lord nyo po dalhin. Amen?
Apat po yan. So, amen. Umpisahan po natin. Una, the command of love. Madali po pag nasabi po na, Brad, mahalin mo yung kapwa mo kasi yan ang pinakabatas eh. Love your neighbor as you love yourself. Okay pa kasi nagbigay ng kape yung neighbor at saka bagong aning palay. Oh. Eh isang araw nag-away kayo ng neighbor dahil tumawid yung aso. Love your enemy as you love yourself. Are we? Tayo po, pag hindi po ang pagmamahal ng Diyos ang dala natin, I'm telling you today, wow, hindi lang super science. Meron pang magsasabi kahit puputi ang buhok ng uwak, Kuya Nas, di na talaga kami mag-usap. Naranasan ko po yan mismo sa pinaka-ancestor namin, yung lula at lolo. So, nung nag-edad yung pinakabunso nilang anak, 13 po yung anak nila, kaya sabi ko, Lord, makarating man lang ng 12. Sa side po yun ng nanay ko, 13. Nung mag-edad yung pinakabunso ng 22, doon po sila naghiwalay. Imagine yun, yan, tanda na nung, ganon-ganon na yun, naghiwalay pa. So dahil nasa mundo, sabi nung lola, Apo, kahit maging puti ang buhok ng uwak, hindi kami magbalikan ng lolo mo. Sabi ko sa mga pinsan ko, Insan, alam niyo yung pulog sa Bisaya, yung kulayan yung uwak kasi may mga alagang o kulayan natin, gawin natin puti para si lola, medyo siyempre matanda na. Eh marunong pa lang tumingin si lola, wala pa lang talaga ng uwak na puti. Lahat pang buhok na puti ay itim po rin ang Panginoon Jesus. Di ba, Kuya Byron? Praise God. So sa madaling sabi po, nag-depart po si lola sa mundong ito na hindi po sila nagbate. So east, west. Ayaw ng Diyos na nandito tayo ngayon na hindi natin kasama si Lord. Amen? So this is the command. We are called by the Lord to love. So ano po ito? This love is not optional. Na para bagang masaya ka ngayon kasi bago kang sahod, napunta tayo, Brad, dandahan ko lang ha. Ay, nasalubong mo yung kaaway mo. Oh, puro yun ang Panginoon, nandito ka. Sa dami-dami kong makasama, ikaw pa. Pahatid ka ngayon sa nagsundo sa'yo. Purihin ang Panginoon. Sa akin lang po yan, tagaroon yun. It is a command that reflects God's nature. Palapakan natin si Lord. Yan po yung pag-uusapan natin. Yung nature ni Lord sa iyo at sa akin, yung pagmamahal niya. It's a call to action. That requires intentionally and commitment. Ay, commitment? Plano pa naman ako na hindi nadadala in Jesus' name kasi kahiyaan lang. Alam niyo po mga kapatid, when Jesus seated in the throne of your heart, kahit walang mag-invite siya, kahit walang susundo sa'yo, hahanapin mo ang fellowship because fellowship, it is designed by the Lord with His love. Amen? Kahit hindi lovable, kahit hindi mo gusto yung mga doon, dahil yung pagmamahal ng Panginoong Hesus ang nasa iyo, papunta ka. Amen? Ito po yung pinakasikreto sa pananagumpay na kahit nasa sitwasyon ka, nakukuha mong ngumiti. Now, unto-intuin natin. Amen? Isa sa sikreto po, I remember when, nung pong nagtanong ako kay Lord, ang pinakasikreto po sa pagmamahal ng Lord, we need to learn to forgive. Napakahalaga po niyan. The moment na magkikimkim po tayo ng sama ng loob, kahit anong basa natin sa Biblia from cover to cover, Genesis to Revelation, when we are not learning to forgive yung 5 years ago na nakaaway mo, kapitbahay, hindi na kayo nagkita. So pag naalala nyo yun, padalahan nyo ng love letter. February 14. Batiin nyo. Baka sakali lang. But I'm not, hindi ko po siya pinopropose ha. I'm telling what I mean is, pag may naalala po tayo, para po magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin, so it must be intentional. And it is not just only intentional mga kapatid. It must have commitment. Hindi po yung pinatawad ko na siya, Kuya Nas. Pero ayoko na talaga siyang makita, Kuya Nas. Kasi ang lakas niyang kumain pag magkasama kayo. Nakapatong pampaa. At hindi lang yung Kuya Nas, nag-uuwi pa. Alam niya po. Paano kung makakasalubong kayo?
Alam mo po, mapalad po tayo. Mapalad ang nagpapakain, mapalad po ang nagbibigay. Hindi po taga rito yun. Hallelujah. Ginamit ko lang po siyang picture. Paano kung sakaling ganon? Maybe somehow may naranasan ang isa sa inyo rito na ganong katayuan sa buhay. Kaya it must have commitment. When we are committed, ang sabi po ng Biblia in 1 John chapter 3 verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Palakpakan natin si Lord. Amen. So little church, the Lord address us as little children. Bakit? Gusto ng Lord na sumunod tayo. Dahil po ang design ng Lord sa bawat isa sa atin, intact po siya. At ito po ay mabuti at makapangyarihan sa bawat isa sa atin. Be challenged, church. Sino pong church? Hindi po yung building. Ikaw at ako, we are the church. We are the member of the body of Christ. Nabuo po itong sanctuary. Ito po yung building na dito tayo nagtitipon ng mga anak ng Lord to fellowship. Be challenged, church, to think about practical ways. Sipin po natin yung mga practical na maaaring magawa natin that can express love in every ministry. Ano pong ministry ka ngayon? Somehow may ministry ka na masayang-masaya kang mag-testimony na, Brad, nakadala ko ng gawain, amen. Hindi ko nga sila kilala eh. Pero parang kilala ako kasi siya, yung sinasabi niya, ako yun ah. So how we act? Through service, encouragement, and support one another. Think and be challenged. Amen? Huwag nyo na pong balikan yung halimbawa. Mayroon mang mga sitwasyon na nangyari no, na talaga bang tinatatak nyo na sa puso nyo, tanggalin nyo yun kasi yun yung nagpapatanda yung marami tayong kinikimkim na sama ng loob. Release nyo po dahil masayang tunay po ang isang Kristiyano. Amen? Pangalawang principle, ang sabi ko na 4 lang po ito, piliin nyo dyan alin ang gusto nyong iuwi at itabi nyo sa higaan nyo. Huwag yung Instagram. Okay? The model of Christ love. Paano po paano po natin ma-model ang pagmamahal ng Diyos? Kung salita yun, ano kaya yung ganito po, isa-isa natin. John 15:12-13, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. And we are called by the Lord as His friends. Nilatag niya ang kanyang buhay dahil inarin niya tayong kaibigan. O mga kaibigan, tayo po, sa mundong ibabaw na to, ang tinatawag lang po natin kaibigan, tagalabas muna ha, tinatawag natin kaibigan yung paggising sa umaga, mayroong isang sakong bigas. Pagdating sa tanghali, mayroong Jollibee. Kaibigan ko yan, yaman yan, bro. Pagdating sa hapon, nandoon naman sa McDo. Kaibigan, no? Tama? Paano kung halimbawa, talaga naman, dumaranas ng sitwasyon na salubong mo siya, are you willing to call that person as a third person? Kilala yung part. Hindi ka magkasama. Kilala naman. Ganun po ba? Kaya napakahalaga po itong pagmamahal na to, mga kapatid. Dahil ang pagmamahal na meron si Lord para sa iyo at sa akin, hindi po ito na napapalitan ng mga bagay at material. Kaya mahalaga na ito yung uupo sa ating puso. Amen? Mahalaga po mga kapatid. I'm not dictating you to gawin yung bagay para masabing tama ka. But allow Jesus to sit in the throne of your heart today. Amen? Tanggalin niyo po yung mga envy, yung mga inggit-inggit dyan. Alas ka muna dyan. Oo, si Lord muna. Yung mga bagay na alam mo na hindi nakakatulong sa'yo, na pagising mo sa umaga, instead na magpasalamat ka sa Diyos, ang nabuksan mo yung kasama mo sa trabaho. What? Ako na lahat gumagawa, siya walang ginagawa, siya pa yung pinupuri. Tanggalin natin. Okay? Para makamove on tayo, ang mga lingkod at anak ng Lord na tinawag ng Lord, you have the love of God. Whatever happened in this life, name it, ikaw at ako, we will go back home to Jesus.
Ano man ang kategori ng ating mga buhay, babalik po tayo kay Lord. Kaya po, nais ng Diyos na ngayon pa lang, marinig natin siya, maranasan natin yung kanyang pagmamahal at yung kanyang biyaya. Ulitin ko ulit, binanggit ko kanina, giving is not, hindi po siya question. When you have the love of Christ, ano lang po yun? Higit pa doon ang kayang gawin ng mga anak ng Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? Dahil po, nakasulat. Yung mga naunang mananampalataya sa atin, when they are overflow of joy and the love of Christ, doon sa Acts, sa Ephesus chapter 2, isa-isa po silang umuwi sa kanilang mga tahanan. At pag uwi po nila, alam po kung ano ginawa nila, binintan yung mga ari-arian nila. At lahat ng income, dinala nila sa church. And this is the church. Pinagsalusaluhan nila araw at gabi. But I'm not telling you today na umuwi kayo sa Pilipinas, ibenta nyo yung 1 hektarya yung lupa, yung bahay nyo na bungalo na pinaghihirapan nyo naman talagang ilang taon nyo nung talaga namang hindi tinutulugan. So ngayon, patirahin nyo si Lord. Para sa gayon, magiging magaan ang buhay. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng ganitong pagmamahal. Jesus demonstrates sacrificial love. His willingness to lay down His life sets the standard for how we should love one another. Ibig sabihin po, ito po yung pinaka-standard ng ating Panginoong Hesus kung paano po talaga magmahal. Ano po ang standard niya? Greater love has no one this, that someone lay down his life for his friends. Now, remember to the person na yung talagang inaari mong best friend, siguro nagkahiwalay o nagkalayo na kayo dahil may mga sitwasyon. O best friend, yung may bahay, husband, nagpapalitan ba kayo ng mga, yung bang nangyayari sa buong maghapon, are you willing to listen? Praise God. Kami po na may bahay ko, yung buong maghapon, pag ikwento, sabi ko, pwede bang, takpan ko ng tainga ko. Kailangan masaya. Amen? Hindi, wala pong boring pag ang pagmamahal ni Lord na sa atin. When the Lord set this standard for you and me, how can we love one another? Amen. Praise God. Lord, praise the Lord. Pangalawa pa lang po tayo, ha? Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Meron pong namatay, nagbayad sa ating mga kasalanan. We must be inspired and consider how we can serve sacrificially in every ministry. Huwag po kayong mapagod. Huwag po kayong mag-complain. Keep on praying, Lord. Meron pa pong natitira dito. Sabi ng kapatid, on time, 7 o'clock. Lumabas, Lord, 8 o'clock. Late na ako. Wala pong ganun, ha. Mahalaga ito, mga kapatid, na maintindihan natin. This could mean volunteering your time, your resources, your physical, and your emotional. Hallelujah. Wala. Kasama pong emotional support to those in need within this family as a church. Kaya po. Mahalaga po na sigurado po tayo, ha? Dahil po, doon sa Romans, nung isinulat ni Apostle Paul yan sa mga mananampalataya sa Romans, nagkakaroon po sila ng kaguluhan doon. So, in-stress ito ni Apostle Paul na ito yan, pinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Amen? Because Christ died for you and me. So ano man po yung ating meron sa atin ngayon, yung resources natin, are we willing to volunteer? Saka na lang, maligo muna ako bago dahil. Meron ako narinig ng ganyan. Kuya, ayusin ko muna yung sarili ko bago ako mag-join dyan. Hindi po yan totoo. That's a lie. You want to have a change? Come kneel down Jesus. Si Jesus po yung maglilinis sa atin, magtutuwid sa atin. Kaya po tayo nandito, ha? Praise the Lord. Pangatlo, isa na lang. Praise God. The power of love in unity. Ang sabi po niya dyan, John 13 verse 3, but
By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang nagsalita po dyan ang Panginoong Hesus. Sa pamamagitan nito, sa pagmamahal ko na itinuturo ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, makilala po kayo ng mga tagasunod ko, mga aking lingkod, mga anak, mga kaibigan. Amen. Kaya napakahalaga ito mga kapatid ha. Sino po ang sinasamahan natin, yung inari natin kaibigan? Si Lord na po. I mean, wala po tayong pipiliin. If we are able na mag-involve, involve po kayo. Ang ministry po nandyan, naghihintay. Huwag po kayong mahiya. If you have love for one another, love is the seal or trademark of true discipleship. Ang pagmamahal po, silyo po yan. Yan po yung trademark mo at ako na tayo ay tagasunod ni Kristo. Tayo ay niligtas ni Kristo. Now the question is, anong meron kang cell ngayon? Hindi yung cell doon sa American Eagle ha. Pag may cell, lalabas yung mga financial. Pero pag kay Lord, talaga naman. Hindi po taga rito yun. Mamaya. Kasi may birthday ng February 14. Okay? Discipleship and powerful witness to the world. Sabi niya dyan, love is the seal or trademark. Pag sinasabing trademark, yung brand talaga, branding. Lingkod yan ng Lord. Why? Because you will be a powerful witness sa iyong pamilya, mula dito, sa iyong mga kaibigan. Ay, may nabago na. Kahit latagan mo yan. Sige ba? Oh. Dati kasama tayo dito, tagay-tagay. Ba't ngayon ayaw mo? Ay, wala na ka. Walang buenas. Oh, sige, tira to, tira. Oh, na-Instagram, nakapost pa, maide. Bondador. Hallelujah. Bantay ka. Meron po akong kilala niyan. Kaya nung magkita kami, kita ko yung mo, maide. Ay, aksidente lang yung Kuya Nas. Kasama lang ako sa picture. Hallelujah. Somehow, ganyan tayo. Kaya mahalaga po mga kapatid ha. Kailangan maintindihan natin. It nurtures unity and demonstrates the reality of Christ's presence among us. Ikaw at ako. Ma-demonstrate po yung katotohanan na si Jesus Christ, siya po yung ating kasama at siya yung nasa puso po natin sa pagkatao po natin. Amen? Amen ha? Pinalitan na ako dito. Hindi man pwedeng sumagot ng no. Kailangan amen lang talaga. Yeah. Amen is yes. What is yes is yes and what is no is no. Ay nandito ka lang din. Huwag ka na sumagot ng no. Yes, Lord! Bigyan nyo ng pagkakataon si Lord. Kaya mahalaga mga kapatid na in Ephesians chapter 4 verse 3, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Pag mayroon pong kapangyarihan, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat buhay natin, mayroon pong unity. Eager po siya to maintain the unity. Pag mayroon po tayong narinig ng mga division or somehow na parang hindi maganda yung pag-usapan, parang wala natin pag-usapan lang. Ang pag-usapan natin yung maraming abundance ni Lord, yung overflow. Hindi yung pag narinig mo galing sa kapatid, simpati ah. Ba't yung Kuya Nas na yan, wala na talaga eh. Ay, talagang kung wala lang talaga sa gawain, nako! Nagamit ko po yung sample yung sarili ko mga kapatid. Kasi marami po akong nakasama ang Kuya Nas nyo doon sa Qatar na talaga naman. But when we know Christ, kahit ano pong magaganap, you will value the person next to you. Starting today. How you value your life, you value. Amen? Hindi ka kakain ko, ay siya ako, hindi ka nakakain na. Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. It means to say mga kapatid, without the Spirit of God, hindi po natin kaya. Makakaya lamang natin pag si Lord ang ating kasama. Amen? We, as a church, we must actively promote unity through love. Pag mayroon pong division, mayroon pong mga disagreement, isipin po natin ang pagmamahal ng Lord. Amen? Kung mayroon tayong komento, let's honor in prayer na Lord,
Hindi ko maintindihan. Against ang heart ko doon, ano bang dapat kong gawin? Nung pupunta sila ng ano, Lord, saan ba yun? Alcara Mountain. Ano lang, Brad, yung mapasok ako niyan. Alam niyo po, mga kapatid, minsan lang po tayong magkasama. I'm not promoting na pupunta tayo ngayon, right after pagkakain natin, lalakad na tayo, ha? Ay, mali yata talaga. Hindi po, if you are willing lang sa halili yan. So, address any divisions or conflicts, encouraging reconciliation and cooperation in the ministry with efforts. Kaya mahalaga yung kapangyarihan, the power of love in unity. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. We must have practical steps to build relationships across different groups within the church. Mga gawain, mag-involve. I-free ninyo yung time ninyo. Bakit? Ito lang yung pinakamagandang gawain na meron sa buhay natin. Wala nang iba. Pag na-involve po tayo, I'm telling you today, praise God, your labor will not be in vain. Hindi masasayang. Kahit na magpuyat ka. Basta kay Lord, wala kayo magpuyat ng, sino yung nagpababji? Attack, Rod! Oh, bayad! Don't you know that is the devil advocate? The owner and the designer for that is came from Antichrist just because he don't want people to have relax. O ayaw na yung tao magkaroon ng kapayapaan. Atake! Ay, hallelujah! Kung mayroon man kayong ganyan mga kapatid, I'm telling you today, get rid on that. It will not help you. Baka 10 lang yan. Ano po ang kinakaabalahan natin na maaring kinukuha ang oras natin at hindi yan kay Lord, it means it will go on the other side. And it will not give you life, I'm telling you today. As a warning, as a friend, ano yung mga bagay na kinakaabalahan mo kapatid, na alam mo na hindi nakakatulong sa iyo, rason na napupuyat ka, get rid on it by faith. Instead, involve in the ministry. Amen? Pang-apat and lastly, the transformative nature of love. Pag ang pagmamahal po ng Lord na sa atin, meron po itong transformation. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. Anong sinabi ni Apostle Paul? It is patient and kind, without envy, at wala siyang inggit, walang pagmamalaki, hindi siya arrogante, hindi din siya maong. Rugged ba? Talaga no. Tandaan po natin na love is transformative. It shapes us and those around us. Yan po yung pagmamahal na galing kay Lord. Hindi po yung pagmamahal dito sa mundo ito. When we embody love, we reflect Christ's character and bring hope to this family first and even sa ating mga trabaho, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya tayo nandito, nagtatrabaho for them, na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nakikibaka tayo just because for them. Agree po kayo? Yes. Kung hindi po yung rason kaya ka nandito kapatid, apply ka na ng ticket. Maging ipokrito po tayo. Kaya tayo nandito just because we have plans and para sa ating mga mahal sa buhay. Maganda po yan pag isama po natin si Lord. Amen? Colossians chapter 3 verse 14, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ito po yung pangaral ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos na ma-bind po tayo. Kaysa ba? Pag mayroong alanganin, ano ba yan, Brad? Pray natin. Pwede tayo munang hingi ng wisdom kay Lord. Mga mamaya tayo pa, Brad, sabi nga, lock mo yung pintuan ng parang dyan tayo magkita. Alam niyo po, mga kapatid, maikli lang this life is very fragile. At ilalockdown mo pa yung puso mo dahil sa mga bagay na alam mo yon. You are the one making short in your life. Kaya in Jesus' name, let's challenge ourselves. Hindi po muna yung katabi. Sir, be
an agent. Hindi po siya i-agent ako. Kuya Rado. Ha? Be an agent dito sa puso natin. Okay ka ba dyan? And be transformed. May nabago ba? Transformation in our communities and in this family. Saan man tayo dadalhin ang ating panyapa, mayroon pong pagbabago. And are you willing? Amen! Palakpakan natin si Lord. You must get out from your comfort zone and involved in outreach ministry that express love. Dito po natin masusubok ang pananampalataya natin. Wala po yung nakaupo lang na pananampalataya. It will work. Ang sabi niya dyan, and involved in outreach ministry that express love, number 1. Such as Valentine's Day, February 14 yung birthday. Ready na kami. Food drives. Tawag lang. Ready kami. Hallelujah. Wala nang February 14. Ready po kami pag may magsabi ko, Kuya, kain tayo. Kung able ka kapatid and you are happy to do it. But if not, just, okay. Community service. May mga proyekto man sa gawain, sa panambahan, you involved. Support for the ministry. Kahit hindi ka makalakad kasama nila, but you have the support all the way. Praise God. Support for the ministry that marginalize the advance of the good news. Yung makakatulong na maka-advance ang magandang balita. Are we in? Are we in or are we in? In lang talaga. Walang out. Amen? Amen. Hallelujah. In conclusion, church, we are called to action by committing and living out this conquering love in our daily lives and ministry. Palakpakan po natin si Lord. You must be encouraged to set specific goals. Tayo po tumayo. Amen. Praise God. Hallelujah. You must be encouraged to set specific goals for how you will demonstrate love in this life, whether through acts of kindness, reconciliation, or outreach. Why? Love is a choice, mga kapatid. Not just an emotion. In our world, sa mundo pong ginagalawan natin, love is often viewed as a fleeting feelings. Yung feelings ba? Feelings. But Jesus calls us to a deeper understanding. Love is a choice we make daily. Pangalawa, conquering division through love. We live in a time where division and strife seems rampant. Kahit sa loob ng panambahan, kahit sa loob ng pamilya, nawala na ng chance na mag-usap-usap, magpakumbaba. Whether in our communities, workplace, sa mga pinagtrabahuan natin, nag-iiwasan. And within the family itself, sa umpisa dito, we must pray that we can conquer sa pagmamahal ng Panginoon. At pangatlo, serving others as an expression of love. Love is not merely a sentiment. It is demonstrated through action, mga kapatid. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. I will ask you, if you are convicted by the Holy Spirit to love, raise your hands to God. Give that hands to the Lord. Lord, alam ko po, makasalanan akong tao. Ito lang ang pwede kong i-offer sa iyo, Lord, na itaas yung mga kamay ko. Yung puso ko, Panginoon, bigay ko sa iyo. Kasi mahina ako, Lord, pag wala ka. Ngayong gabi, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo. At yan ang pinapasabi ng Panginoon. Son,
Tell the congregation to receive my love. It is free and it is open. And Jesus said, I come to give you life. Hindi lang basta ordinaryong buhay. A life to the fullest. Buhay na kasiyasiya at masagana. Mamili ka, kapatid. Because this love expressed by Jesus himself. And tonight, I pray na yung mga kamay po natin, yung mga puso po natin, nalalagakan ng pagmamahal na ito. Amen? Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. 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 Kuya Richard, dito ka, Kuya. And praise God. Are you willing to have Jesus in your life? Ready ka ba na si Jesus mismo, yung pagmamahal niya, ang tatanggapin mo ngayong gabi? Habang magkasama tayo. One time call. Amen. Samahan natin si Kuya Richard. Hindi man ito aksidente na somehow siguro mayroon siyang plano, pero nagkaroon ng timeline si Lord sa kanyang puso na hanapin ang gawain ni Lord at natagpuan o nakilala ang mga kapatid. Salamat sa buhay ng Kuya Pete, Kuya Ritz. So panalangin natin si Kuya Richard. Kuya, ilit kita ng prayer. Arayin mo to na sarili mong panalangin. Amen. May kailan po ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Isus, sundan niyo po. Panalangin niyo po to. Panginoong Isus, itinataas kita sa aking buhay. Sa mga oras na to, naunawaan ko na pag hindi dahil sa iyong pagmamahal, hindi po ako matatawag mong kaibigan. At sa mga oras na to, naunawaan ko na walang kasapatan ang aking mga gagawin o nagagawa para makarating sa kaluwalhatian mo. At sa mga oras na to, inaanyayahan kita, Panginoon, na mananahan sa aking puso. Tatanggapin kita na aking Diyos at sariling tagapagligtas. At mula sa araw na to, ikaw na ang manguna sa akin, sa aking mga gagawin at mga desisyon. Samahan mo ako, Panginoong Isus, na mailakad ang nais mo at plano mo sa pangalan mo, Panginoong Isus. In Jesus' name, amen. Salamat sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Stay in the presence of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Father God in heaven, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Lord, we commit our lives to you. We receive your love in Jesus' name. Salamat sa buhay ni Kuya Richard na nakasama namin. We receive you, Lord, as His Lord and Savior. The Bible speaks, isang kaluluwa na magbalik loob sa inyong Panginoon, libo ng mga anghel ang nagagalak. Hallelujah, dyan sa kalangitan. Salamat sa mga buhay ng mga kapatid na narito. Lord, ang nakarating sa iyong piging, ikaw, Panginoon, ang nanguna sa bawat isa. Kaya sama-sama namin pasalamatan at tanggapin ang pagmamahal mo, Panginoong Isus. Salamat sa araw na to. Dakila ka at samahan mo pa kami. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Manatili pong nakatayo. Hallelujah. Since unang araw o unang linggo ito, unang Friday ng buwan, mayroon po tayong Lord's Supper. Yan po yung ating pinag-usapan ngayon na event ng Panginoong Isus. Amen. Saliksikin po natin muna ang puso natin. Kung tingin ninyo na sa personal ninyo mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung nasa inyong mga puso, but Jesus knows that. Malaya po ang bawat isa. Hallelujah. Ito po ang banal na hapunan. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay.
Almighty God, Father in heaven, in the name of Jesus. Lord, we come before your presence. We come to give thanks unto you. Sa mga elements na to, Panginoon, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan na nabayubay sa cross. Hallelujah. At itong katas ng ubas na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon, na without remission of your blood, there is no forgiveness of sin. Lord, empower these elements as we partake, that we can recommit our life to you, Jesus. Lord, may these elements, Lord, magpapaalala sa amin sa ginawa mo 2,000 years ago sa krus, Panginoon. Lord, paspasan mo ito sa pangalan mo, Panginoong Isus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu in Jesus' name. Amen. Please to the table. Amen. May hawak na ba lahat? Hallelujah. Ginagawa po natin ito hindi ritual. Ginagawa natin ito dahil ito ang utos ng ating Diyos. San man tayo naroon, san man tayo upo, nagkataon na magkasama tayo ngayon, alalahanin natin ang ginawa ng Diyos hanggang sa pagbalik niya na matagpuan tayo, mga kapatid. Ito yung purpose na inaalala natin ang ating Panginoon at ang sakripisyo niya sa cross. Itaas niyo po ang bread. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's partake the bread. Raise the cup. In the same way, also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink. Drink it in remembrance of me." Let's drink it. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Inaanyayahan ko si Kuya Brian. Kuya Brian, dito po kayo. Sino yung mga nagdadaos pa ng birthday? Ipanalangin po tayo ni Kuya Jan. Kuya Brian, dito po. Kuya Richard. Hallelujah. Si Kuya Jay, yung mga magdadaos ng kaarawan, huwag yung Hallelujah. Si Kuya Rilan, amen. So, sila, kaya yung Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. How faithful you are, O God. How great you are, Jesus. That you have love, O God. Hallelujah, you have love, Panginoon, Lord. Na ang pag-ibig, Panginoon, ay walang katumbas, walang kapatay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, tonight. Na muli, Panginoon, pinaalam mo sa amin, Panginoon, Lord, how great your love is, Panginoon, Lord. Hallelujah, na inibig mo kami, Panginoon, na kahit na hindi kami karapat. Dapat, Panginoon, focus, Lord. Tinawag mo kami mga anak, Panginoon, Lord. Ang tinawag mo kami, Panginoon, Lord, na
you. Sa iyo lamang, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon, tonight. Hallelujah, sa inyong mensahe, Panginoon Lord. That we come your love, Panginoon Lord, because of you, Jesus. Hallelujah. Your love, Panginoon Lord, that you keep us united, Panginoon God, Lord. That your love, Panginoon Lord, we made us great, Panginoon God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God, Lord, tonight. Pag sa buhay namin, nasa Panginoon Lord, nagbahagi ng salita, Panginoon Lord. At ganun, Panginoon, sa may buhay ng mga kapatid, Panginoon Lord, nagdiriwang ng buwan na ito, Panginoon Lord. Patuloy, Panginoon Lord, ikaw ang patuloy na magbigay ng pagpala sa isip ng Lord, maabaw, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon Lord. Hallelujah, salamat sa ilang mga buhay, Panginoon Lord, na handog lamang sa inyong, Panginoon Lord, na ilaalay, Panginoon Lord, buong oras, panahon, pagkailang buhay, Panginoon, sa ilamang, Panginoon Lord, patuloy, Panginoon Lord, magpupuri, magpapasalamat, Panginoon, sa buong taon, Panginoon Lord, sa ilang buhay, Panginoon Lord. Maging ganun, Panginoon, sa ilang mga pamilya sa Pilipinas, O Lord, we believe, Panginoon Lord, na patuloy mo, Lord, na pinagpapala ng bawat isa, Panginoon Lord. At salamat, Panginoon Lord, na patuloy pa sila, Panginoon Lord, na magamit mo, Panginoon Lord, na magpatuloy, Panginoon, magpupuri sa iyo, magpasalamat sa iyong kadakilaan, Panginoon Lord. Tonight, hallelujah, we declare victory in your name, Jesus, because you have loved us, Panginoon Lord. Unwavering love, Panginoon Lord. Unconditional love, O Lord God. The love that never ending, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you tonight, Panginoon Lord. Ganun, Panginoon God, sa aming pagsasaluhan tonight, Panginoon Lord. Salamat, Panginoon, sa mga buhay namin, mga titas, mga mamis, Panginoon Lord, na patuloy ka nagpapagamit sa kanilang mga talento, Panginoon, sa ilang mga oras, Panginoon Lord, na maghandog ng mga pagpapala, Panginoon God, nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ilang mga buhay. Ay, God, Lord, galit mo sa ilang kalakasan, pagpapala sa siglibig ko, mga apo, Panginoon Lord. Maging ganun, Panginoon, sa aming paghahayo tonight. Hallelujah, bahan-bahan namin, Panginoon, yung salita, Panginoon Lord. At bibili pa na ikaw siya patuloy namin kasama, O Lord. At ang iyong gabay, protection at pag-ingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O Lord God. This day, we declare victory in Jesus' name. Amen.